Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Update tayo ngayon sa nangyayari sa Iran. Ang Iran negotiators headed by Abbas Araghchi ay nagpahiwatig na gusto na nilang magipagdialogo, magipag-reconcile at gusto na nilang pipirma sa kasunduan na pinal at ang pagbasihan daw ay yung pinirmahan nila na dating pinagpirmahan nila doon sa Switzerland dahil mayroon ngang magandang points doon na pabor sa Iran. Ngayon, bakit nasabi nito ng Iran na yung dating kasunduan ang susundin at lagdaan ni Trump? Dahil nga maganda ang nakalagay doon na kondisyonis pabor sa Iran, hindi lang yan, itong Iran ay talagang ginagago si Trump dahil sila mismo ang tumalikod sa pinirmahan nila na kondisyones noong last na nagpirmahan sila sa Switzerland. Di ba naalala niyo yon mga kababayan, mga ka-Golden Boy, na tapos na, di ba? Tapos na yung negosasyon, yung peace deal, pinirmahan na doon sa Switzerland ng Iran at ng Amerika at biglang tumalikod ang Iran doon at nagpatuloy sa kanilang kadimonyohan diyan sa Strait of Hormuz. Kaya sino ba ang unang gumawa ng kalukuhan? Idi ang Iran. Diba? Tapos gusto pa nilang ibalik yung nilagdaan nila na kasunduan na kanila rin tinalikuran at tinatraidor nila si Trump. Kaya ito nagawa ng Iran na magipag-negotiate ngayon dahil takot na sila dahil dinideklara na ni Trump, sinabi ni Trump sa kanyang press release na kanyang kukunin ang Strait of Hormuz at pangalanan niya ito na isa sa parte ng Amerika, isa sa teritoryo ng Amerika or colony ang Strait of Hormuz. Buti nga, pagkatapos daw ng giyera, sabi ni Trump, para wala na talagang kontrol ang Iran dyan, ay deklara niya na ang Strait of Hormuz ay kanyang teritoryo ng Amerika para hindi na manggugulo pa ang Iran, mga kababayan. So, yan ang mabuting gawin. Alright, so meron tayong hiram na video dito kay Good News Philippines na pagkagaling na vlogger, magaling na content. At mamaya sa bandang dulo ng bidyong ito ay makikita natin, mapanood natin ang China galit na galit ngayon sa Japan dahil sinasabi ng China na ang Japan daw ay isang Israel dito sa East Asia. Kaya kung Israel ang Japan, ibig sabihin napakalakas ng Japan dahil ang Israel ay napaka high-tech, napakalakas na bansa. Kaya hindi galit ang China kundi takot na takot. So ito na ang video atin panuorin, courtesy ni Good News Philippines. Iran, yari sa bagong pahayag ng Pangulo ng Amerika. Ayon kay President Trump, ang Strait of Hormuz ay sakop na ng teritoryo ng Estados Unidos. Ang nasabing daluyan ay ang pinakakritikal para sa Iran dahil dito pumapasok at lumalabas ang mga barko na magdadala at may dalang langis ng Islamic Republic of Iran. Para kay President Trump, walang makakapasok at makakalabas na barko na walang permiso o pahintulot mula sa US blockade. And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what we have the blockade. No ships get through unless we want them to. Dagdag pa ni President Trump na kapag muling umatake ang Iran, maglulunsad muli ng opensiba ang Amerika ng 100 beses na mas malakas laban sa mga kalaban. We would hit back 100 times harder. What if it's right before the midterms? Do you care? Well, it could be, but people are looking at gasoline prices. That's all they're looking at. They like the fact that I'm stopping this lunatic nation from having an atomic bomb. If you look, they cannot have nuclear weapons. At itong maganda ngayon mga kababayan dahil 1:100 na ang ganti ng Amerika. Kapag atake ang Iran ng isang missile, gagantihan nila ng 100. Noon ay 20 lang nung nakaraang buwan ay isang missile ng Iran ay gagantihan ng Amerika ng 20. Ngayon 100 na. Times 5 na, ibig sabihin wasak, durog, pulbos, tapos na ang kahibangan nitong Iran, mga kababayan. Nakita nyo
unti-unting bumaba ngayon ang presyo ng gasolina. Ibig sabihin yan ay maganda ang ginawa ni Trump kasi bumaba muli ang presyo ng gasolina. Okay, so ito na yung sinabi ko kanina na ang China, ang mga tsikwa, ang mga insekto, na ang gulo-gulo ng mga insekto na ito, mga gahaman sa teritoryo, ay ito na, takot na takot sa Japan dahil ang Japan daw ay nagpapalakas, dahil ang Japan daw ay magiging parang Israel na sa East Asia. At kapag maging Israel, ibig sabihin napaka-high-tech at napakagaling na military kapag ihambing mo sa Israel. Totoo naman yan dahil napaka-high-tech ng Japan. Merong mga bagong inbensyon na mga armas. Ang kanilang mga jet fighters ay 5th to 6th generation, makabago lahat. Mga barko, bago. Kaya baka more than Israel pa eh. Kasi alam natin na ang mga Hapon ay magaling talaga yan sa aviation, sa eroplano. Noong World War II nga ay umiyak ang Amerika dahil sa tinatawag na kamikaze pilots. Kaya kung ibabalik ng Japan yung kamikaze na yan sa ibang estilo o lalong pagandahin nila yung kamikaze concept ng eroplano, ay talagang paktay na tong mga inchik na ito. Baka yung mga singkit nila ng mga mata ay maging bilog na sa takot dito sa Japan. Plus, atin pa idagdag yung yung X factor ng mga samurai, di ba? Yung mga namumugot ng ulo. Baka nakalimutan ng China ang Nanjing Massacre. Ang Nanjing Massacre ay napakaraming minasakir ng Hapon noong gera ng Sino-Japanese War, Chinese versus Japanese. Gumugulong ang mga ulo ng mga inchik, kaya sana hindi nila nakalimutan ang Nanjing Massacre. Kaya wag nilang galawin ang Japan. Baka ang sinipa nila ay bahay ng putakti, at kapag magliparan ang putakti ay talagang mga gat yan. Kakagat talaga yan kapag sinipa ang bahay ng putakti. Yan yung Japan na sleeping dragon yan eh. Tapos biglang sisipain itong China at Russia. Kaya magdalawang isip mga kababayan. Isip-isip diyan sa China, baka magugulat lang kayo kung anong mangyayari sa inyo. Baka maulit muli ang history. Remember the Nanjing Massacre. Mga kababayan, ma-search nyo yan sa Google, pwede nyo ma-search. Makikita nyo kung gaano talaga kabangis itong mga Hapon na ito. Alright, ito ang video atin panoorin, courtesy ng Good News PH. China, sa unang pagkakataon, ipinakita kung bakit sila takot na takot sa Japan. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, hindi daw din nahahayaan ng Japan na maging Israel ng Asia. 中日关系当前局面的根源在于日本首相高市早苗发表涉台谬论、背信弃义、损害中日关系的政治基础，挑战战后国际秩序。日方应当恪守中日4个政治文件和自身所作承诺，反思纠错，以实际行动维护中日关系的政治基础。 Maliit na bansa ang Japan kung ikukumpara sa China. Pero pagdating sa kakayahan, teknolohiya at kasanayan sa totoong digmaan, malayong malayo ang agwat ng dalawang bansa. Maliban pa dito, malaking puwersa ng Amerika ang nakabantay dito. Nasa Japan lang naman, inilagay ng Amerika ang kanilang pangmalakasang hypersonic missile na tinatawag na Dark Eagle. Ito ay isang long-range hypersonic weapon. Kayang tamaan ang target sa layo na 2,775 km o 1,725 miles. May bilis itong Mach 5. Sa madaling salita, ito ay may bilis ng 5 beses sa speed of sound. Kaya nitong magbago ng direksyon o magmaneuver habang lumilipad upang hindi matamaan ng anumang uri ng Chinese air defense system. Ito ang dahilan kung bakit lahat na lang gagawin ng China upang pigilan ang Japan na lumakas pa. Ito mga kababayan, talagang utak mga din pala itong inchik, no? Hindi makapag-intindi. Hindi marunong umintindi, ibig sabihin medyo may kulang yung utak nila. Dahil sa kung sila ang nagparami ng kanilang armas, wala namang imik ang Japan doon. Di ba basta ang sabi ng Japan, wag nyo kaming galawin, wag nyo kaming bombahin kasi gaganti kami. So ito yung Japan ngayon na dumadami ang mga missiles. At ito ang hindi alam ng China, mga kababayan. Ang Japan ngayon ay binigyan na ng permiso ng Amerika na mag-reproduce ng mga Patriot, ng THAAD missiles
at nitong tinatawag na Dark Eagle supersonic missiles. Ang Japan na mismo ngayon nga ang isa sa nag-supply ngayon sa Amerika para bumilis ang production nitong mga Patriot missiles at iba pang klaseng mga missiles, ay ang Japan na ang gumagawa ng iba diyan at bininta muli sa Amerika. So ang Japan ngayon ay may sariling factory na ng missiles at may permiso sa Amerika. Kaya nga sabi ng China, ang Japan ay magiging Israel ng East Asia. So totoo yan dahil nga ang Japan ay kinuha nila yung design ng kanilang mga jet fighters galing sa Amerika. Ang mga missiles nila ngayon ay patented galing ng Amerika. So kopyang-kopya talaga yan dahil patented yan at nagbabayad sa patent ang Japan dyan. At hindi lang yan, ang Japan ay mayroon na ring iron beam, laser beam at yung tinatawag na rail gun, yung gumagamit lang ng kuryente para lilipad yung projectile, yung bala lumilipad dahil sa kuryente lang. So ibang klaseng inbensyon ito. At hindi lang yan talagang subok sa gera ang Japan. Noong World War II nga, nag-iisa lang ang Japan. Kasama lang pala ang Korea. Diba? At inangkin nila ang buong East Asia at Asia Pacific. Grabe, ang galing talaga ng Japan sa digmaan kasi nga mga lahing samurai yan Idagdagan pa ng lahing ninja, talagang patay ang mga Inchik. Ang mga Inchik kung fu lang lipad-lipad sila. Mga pike naman yung kanilang mga kung fu dahil tinatalian ng alambre, tinatalian ng wire para magmukhang lumilipad. Pero ang Hapon hindi gumagamit ng mga wire Talagang totoong mga galaw, mga ninja. Totoong warrior ang mga ninja, totoong warrior ang mga samurai. Pagdating naman sa Inchik, hindi naman warrior yung mga Shaolin. Tsaka ang Shaolin galing yan ng India Galing yan ng Himalayas. Kaya maling-mali pa rin ang Inchik. Ginagamit nila na na kung fu figure ang Shaolin na hindi naman sa kanila. Ang Shaolin art yan ay Indian mga kababayan. Okay, so anong masasabi nyo dito sa takot na China dahil sa Japan? Nagpapalakas ang Japan at sabi ay magiging Israel daw. Kaya napakadelikado talaga ng Japan. At ano rin ang masasabi niyo mga kababayan sa sinabi ni Trump na pagkatapos ng gulo ay kanyang angkinin gawing teritoryo ng US ang Strait of Hormuz. Kaya buti nga sa mga Iranian na yan, ang tigas ng ulo Okay, comment na lang sa ating comment section. Ako'y magpapaalam na maraming salamat sa lahat at sa aking event followers. Ako'y laging sumasaludo sa inyo. Hanggang sa muli, paalam.